Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayan, magandang umaga Southern Luzon at panibagong araw na naman po ng pagbiyahe kasama ang inyong mga kasangga at kaagapay sa paghahatid ng napapanahong mga balita at informasyon dito lamang sa Thursday edition ng inyong opisyal na programang pangradyo ng pamahalang panlalawigan, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. At kami po ay inyong natutunghayan live and alive, siyempre sa ating Facebook live streaming ngayong araw mula dito po sa PIO Media Center. Siyempre dito sa gusali ng Health Information Management Building dito po sa inyong Kapitolyo ng lalawigan ng Batangas. Magandang umaga sa iyo, kasamang Grace. Yes, good morning Kuya Eds. At siyempre good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. At kumusta po ang inyong umaga so far? Sa bayan din po tayong napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air 1 FM at sa ating panibagong partner dito sa radio station ang 102.3 FM Tricab Infinite Radio dito po sa Lungsod ng Lipa. Araw na naman po ng Thursday, September 21, 2023 at napakabilis ng panahon, Kuya Eds. No? At muli po ninyo kaming samahan sa aming pagbiyahe ngayon para sa paghatid ng mga napapanahon na aming nakalap sa aming at tinututukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. At bago tayo magtuloy-tuloy, September 21, nais ko lang batiin ng isang happy birthday ang aking sisterhood dyan sa Canada. Nagdiwang po siya ng kaarawan kahapon. So, sisterhood, isang happy birthday sa iyo dyan sa Canada. Enjoy your day. At syempre, ang mga dapat ninyong abangan later, ikaw, makinig tayong lahat sa ating talakayan. Kayo ba ay nagpaplanong magbakasyon pero kulang ang budget? Ayan, yan ang aalamin natin sa panibagong travel loan program na hatid ng ating Batangan Multipurpose Cooperative. Ayan. Sino ba naman ang gustong, sino bang ayaw na mamasyal? Siyempre, lagi tayo dapat na. May loan program ang Batangan. So, ang lahat ng detalye yan, mamaya lamang namin ihahatid sa inyo. Ayan. Para naman po sa mga naging kaganapan sa ating lalawigan, Employees Day sa Kapitolyo, matagumpay na naisagawa. At ang Intensive Care Unit sa Don Manuel Lopez Memorial District Hospital, formal nang binuksan. Ayan. Ang mga ulat na yan ay inyong tutunghayan later, siyempre kasama ang ating mga patrol ng Kapitolyo. Kaya naman po, tumutok lamang po sa isang oras naming pagbiyahe ngayong araw para sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. Siyempre, kasama rin po ang mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati, ang pagbati po ng magandang umaga sa ating mahal na Governor Dodo Mandanas, at siyempre po sa ating Provincial Administrator Sir Willie Reselis, at sa lahat po ng mga kasama namin dito sa Provincial Information Office na pinamumunuan po ng ating Chief of Staff at current Information Officer Ma'am Abel Bihasa, at siyempre sa lahat na po ng mga kawani ng pamahalaan panlalawigan na ngayong araw ay naglilingkod para sa sambayan ng Batanggenyo. Good morning! At syempre pagbati rin po ng magandang umaga sa ating mga taga-sangguniang palalawigan na pinamumunuan po ni Vice Governor Mark Libiste at sa lahat po ng mga board members sa ating lalawigan. Ayan, at kahapon nga ay nakita natin ang The Good Vice kasama ang team ni Sir Vince at ni Ornald. Meron silang dress code. Bulaklakan. Yun na rin ang tinisusuot ko kanina. Sabi ko, parang nahuli yata.
So tuloy-tuloy na tayo ngayon, partner. So sa ngalan po ng ating walang kapagod-pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kami po inyong mga lingkod. Ito pong muli si Edwin Sabar. At sa ngalan din po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace Briones. At ito po ang programa ng bawat Ang Batanggenyo. opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Yan, palakpakan. Ha? At para simulan ang ating umaga ngayong araw, dahil nga po kami ay nagsimula ang ating araw ng marangal at nakatuon sa paglilingkod. Ito po ay aming ihingi ng gabay at patnubay sa ating amang lumikha sa taas. At syempre, ito ay hahatid ng aking kasama. Walang iba, si Miss Grace Briones. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan, pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Gabayan niyo po kami at naway ang bawat Pilipino ay patuloy na maniwalang lubos sa isang kooperatiba. Kung saan mahina ito, kung nag-iisa, ngunit matatag kung ito ay sama-sama. Naway magampanan namin na gumawa at makipagtulungan upang maging maginhawa, makipagkasundo, magsumikap at pahalagaan ang kapakanan ng kooperatiba, mapangalagaan ang bawat miyembro at mapanagutan ang bawat katungkulan. Naway maisabuhay ang filosofiya ng kooperatiba ng may kababaang loob at mamuhay sa iisang pananaw, iisang pananiwala at iisang damdamin sa diwa ng kooperatiba. Sa iyo, Panginoon, ito'y aming iniaalay sa tulong mo po at itinataas po namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyo, Grace. Talagang pinaghandaan mo ang panalangin mo. Siyempre, sa bawat pagpalain ang mga samahang kooperatiba. Ayan. Naway kayo ay dumami pa. Yan isang magandang simula. Kumbaga, tulong-tulong. At maniwala tayo, kuya, sa ating kooperatiba. Dahil magtatagumpay ang isang co-op pag nagtutulungan talaga ang mga miyembro. Yes, sama-sama. Oo. Ayan, hindi pwedeng chip in si Grace na lang lagi. Si Kapitana kasi pag medyo nagbabawas ng ipon to sa miyembro ka ba ng co-op? Meron, kuya. Tingnan mo. Patuloy tayo naniniwala dyan. Kaya nga kita mo naman, dito ngayong araw na to, meron silang bagong programa. At ito syempre, bahagi ito ng work-life balance na isinusulong nga ngayong parte ng ating Civil Service Month. At ito po ay patuloy na aming serye na ipaalam sa mga empleyado at sa mga kasapi nito, mga miyembro nito na may programang ganito. At mamaya lamang nga sa ikalawang bahagi ng aming programa, may makakasama natin ang mga officers nitong Co-op Batangan para ibigay o maliwanagan kayo doon sa kanilang bagong programa. Ako'y napaisip. Yes, Oo, napaisip ako. Sabi ko, ano kaya? Di ba? Hindi naman masama sigurong magbakasyon ng konti. Mag-enjoy naman kahit konti, Kuya Ed, syempre. Ayan. So, bago tayo mapalayo sa pagbiyahe, baka nga tuluyan tayong makapag-travel abroad. Ay, baka makalimutan natin na rin ating kasama. Ang ating ikatlong miyembro ng ating pangkat ngayong araw. Walang iba kundi ang ating kasama, si Gian Marco. Gian, good morning! Good morning po Sir Eds at Tita Grace at magandang umaga rin po sa ating pong mga tagapakinig
dyan po sa 102.3 FM Tricab Infinite Radio at sa atin po mga ka-airbigan sa 91.9 Air 1 FM. At binabati rin po natin ang ating po mga kasama ngayong umaga dito po sa ating Facebook live streaming. Yan, nandyan po si Kuya Junlin Donaguda. Good morning daw po. Ang Ma'am Neats Lapa, ang Tito Roger, si Sir Ricky Boy Sagid. Ito po ay ating mga bagong taga-subaybay po, ang Tita Shirley Balmes, ang Tita Sally Asis Corolio, ang Tita Neneth Ona at si Moto Kicks po. Nakasama po natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Si Moto Kicks, si Mr. Sagid, parang Ricky Boy Sagid. Good morning po. Kuya Vincent. Ay, mas pogi si Vincent. Ang Kuya Eds, ito, good morning daw kasamang Grace. Yes, good morning po. Ayan, so sa aming pagbabalik, tulad ng aming naipangako, ay makikipagkumustahan tayo sa ating mga kasamaan sa Coop Batangan Multipurpose Cooperative. Sa inyo pong kaalaman, ito pong Coop Batangan, ito po ay kooperatiba ng mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. At sila nga po ay may programa, hindi lang po ito yung loan. Meron din silang, tawag dito, travel loan tawag dito. So, ang lahat po ng iyan ay makalipas lamang ang aming mga mahalagang paalala. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo
Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan at kami po'y muling nagbabalik at patuloy pa rin sana kayo ay nakatutok dito sa aming biyahe. At dahil nga tayo biyaheng Kapitolyo, ay usapang biyahe tayo ngayong araw. Ano? Talagang ako'y kahapon na tunay gari. Ba? Ayan na. So, isa po sa mga sektor na patuloy na pinalalakas ng pamahalang panlalawigan ng Batangas ay ang sektor ng pangkabuhayan at ang kooperatiba. Dito po sa ating lalawigan, mayroong mahigit na 400 kooperatiba ang nakarehistro sa CDA o ang Cooperative Development Authority at sa tulong po ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office o PCLEDO ay patuloy pa ang paglago ng mga ito. Ayan, katunayan nga po, dito po mismo sa loob ng Kapitolyo ay mayroong tinatawag tayong kooperatiba kung saan miyembro ang karamihan sa ating mga kawani. Para po bigyan tayo ng kaalaman patungkol sa ating kooperatiba at mga panibagong programa na kanilang ilulunsad, makakasama po natin ngayon sa ating Thursday Talk si Ma'am Yolanda Briones, Co-op Batangan General Manager, at syempre po si Sir Jose Alilion, siyang chairperson ng Co-op Batangan Multipurpose Cooperative. Good morning po sa inyo. Yes. Good morning. Ayan, so bago ang mga tanong, ay siyempre, pababatiin muna natin ang ating mga bisita ngayong araw. Sir Joe, at talagang kumbaga, ilang mga organisasyon din tayong nagkasama at kami mga opisyal. Pero dahil nga siya ay, alam ko, sir, ano na kayo, ano? Kayo ay nag-retire na. Pero dahil nga sa ngala ng kooperatiba, hindi siya titigil sa pagsiservisyo. Ayaw niyang tumigil talaga sa pagtatrabaho. Sir Joe, maaari po kayong bumati muna. Okay, magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay dito sa Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga, good morning sa ating butihing gobernador at sa bumubuo ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Magandang umaga po. Ma'am? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga nakikinig po sa Biyaheng Kapitolyo. Good morning po sa inyong lahat at sa atin pong lalawigan ng Batangas. Magandang umaga po. Ayan, at simulan na nga natin ang paglago o ating patuloy na pagbiyahe ngayong araw. Sir, ma'am, o kahit po sa sino ay pwedeng sumagot dito sa tanong na to. Maraming nyo ba bang ipakilala muna sa ating mga tagapakinig at tagapanood? At ano po ba itong Co-op Batangan Multipurpose Cooperative? Bigyan nyo kami ng kaunting history. Paano po ito nabuo? Okay, ang Co-op Batangan, MPC, ito po yung daglat ng kooperatiba ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangan. Yan po ang Co-op Batangan. Na-conceptualize po ito noong 2004, panahon ni Governor Sanchez at noon ang Chief of Staff ay si then Mayor Vic Reyes. So 2004 na conceptualize ito at ginawa natin showcase at ang bumuo nito ay 30 incorporators na ang tawag ay cooperators. At yan ay pinaunahan ng ating founding chair na si Mayor Vic Reyes. Nung inibinubuo, sa totoong buhay, yung 10 head of office, mayroon ay na directors, 10. Pero kaya hindi matuloy, kailangan i-add number. So ako yung nag-voluntary pang 11, non-head of office. Ako noon ay division chief sa PCDO. And that time, nung buuin yan, 30 lang na cooperators kasapi. At ang initial capital ay 365,000 only. So yun yung start. Tapos sa 2004, na-register nga kami sa CDA, ang ating Batangan MPC, November that time. And then come December, nag-office warming, nag-dry run, and then come January 2005, medyo
medyo maganda-ganda na yung takbo, nag-start na yung ating operation ng lending. Pero ako before that, yung pagsali ko, nag-condition lang kay Mayor Vic. I remember, hindi tayo mag-start unless na mayroong plansado na lending policy. So after finishing that, in 3 months time, kami sa steering committee and then nag-start na January. So ang umupong founding chair, si Mayor Vic Reyes at ang vice chair ay si Ma'am Celia Atienza. So ayun din naging miyembro na rin yung mga iba't ibang kawani ng empleyado. Nag-start na yung campaign. All throughout sa mga iba-ibang departments, we have 28 offices, including yung ating mga satellite district hospitals. So doon ang galing yung ating members. So may ano po kayo, may ma'am, may head count po ba tayo kung ilan po ang miyembro natin ngayon sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan po, meron po tayong 1,255 members po na sa ating mga regular employees ng ating pong lalawigan. Ayan, so halos lahat. Ano po? Ako po ay hindi pa miyembro. Ayan. O nagtanong-tanong po tayo dito nga sa ating paksa, ay open daw pa ito sa lahat. Aba, kaya medyo isasangguni natin sa mga nakakatasya. No? Paano po ba itong nagiging kamay-arian na sabing kooperatiba at magkano po ang kapital na maaari nilang ibigay? Dahil tanda ko nun, sir, parang 1,000 ang isi-share ng isang empleyado para maging miyembro. Ngayon po, dati yan, nag-umpisa nga lang yung mga ating counting surplus sa uniform. Yun lang ang pinagpunaan ng bawat isa na nag-join sa membership. And hanggang sa naging 1,000 siya, and then 2,000. Ngayon, 4,000 ang requirement. Yun. Siyempre, 4,000. Kung 2004, di almost magto 20 years na next year. Biro nyo, 20 taon. Tandang-tanda ko to talagang kung gusto nyo magmiyembro, share ka lang ng 1,000. Ayan. So, ito pala yung parang sa clothing. Yung mga, kapag natira yung clothing mo, may sukli. May sukli. Ilagay mo sa co-op. O nga naman, kaysa naman gastusin mo nga naman sa iba. Ayan, kasama Grace, baka may tanong ka? Yes, oo. Kuya, ano-ano po ang mga tungkulin at karapatan ng isang miyembro nito upang mapaunlad pa ang isang kooperatiba? Yan ay ibinibilin namin doon sa pre-membership education seminar o yung PMAS. Bago makamembro ang isa, pag-fill up niya ng membership application form, kasunod na yung schedule ng pre-membership education seminar. Doon namin ipinaliliwanag lahat ang bagay-bagay tungkol sa pakiki-kooperatiba. So kasama na doon yung mga karapatan ng membro, yung tungkulin, responsibilidad ng membro. So yun. So ayun, hindi basta yung pag nagbigay ka ng 4,000, ako may membro na. Hindi. Kailangan ang taos-pusong pakikiisa. Dahil kooperatiba nga di ba? Kailangang mahalaga ang bawat isa, ang ambag ng bawat isa. At saka madagdag ko, kaakibat noon yung tagubili namin na yung patuloy na pag-aaral at patuloy na pagtangkilik ng bawat kasapi doon sa serbisyo at sa negosyo ng kooperatiba. Ayan, doon sa serbisyo at serbisyo nga ng inyong kooperatiba. Ay, ano po ba ang mga serbisyo o produkto na inaihahatid ng Co-op Batangan sa mga miyembro nito? Ito itutuloy ni manager, do bibigyan ko ng, kasi nga nung una, yung, little bit of history. Oo. Pero through the times, siyempre, nasa 28 year na tayo. Mayroon tayong 10 windows na available na services and businesses ng ating cooperative, Co-op Batangan MPC. So nag-start siya sa lending, though bagamat siya ay lending in totality, pero may mga pangalan yan. Katulad niyang regular, meron tayong regular na lending, meron tayo yung tinatawag na ATM, meron tayong educational loan, meron tayong emergency loan, meron tayong livelihood loans, meron din tayo yung housing, meron din tayo yung sa rice loan, meron tayong commodity loans na tsaka yung particular sa mga gadgets, cellphones, and so on and so forth. Yung mga needs
Tapos meron din tayo yung nakaraan, meron tayong COVID loan. Oo. So, yung 10 windows, to name a few, meron din tayo mga gift check loan. Kasi lahat ng needs, iniisip natin, dumadaan yan sa proseso and then ini-offer natin yan as services and businesses ng ating cooperative doon sa members. Ayun, baka si ma'am, sa inyo pong sa inyong pamumuno, ano po ang meron po kaming bagong bukas na window, yung amin pong travel loan, yung Fly Now, Pay Later plan. Yan po yung latest ng Co-op Batangan. Ma'am Yoli, paano po nag-come up itong pong konsepto ng Travel Now, Pay Later? Opo. Dahilan po sa noong mga una pong panahon, ang Co-op Batangan officers po ay nagta-travel na din. At this year po ay muli pong binuksan dahil ng lahat po ngayong Pilipino o lahat ng mga tao sa mundo ay nagta-travel na po uli. Bukas na po uli ang ekonomiya. At isa po sa pinagkasundoan ng board ay muli nating i-open ang ating travel at gawin nating isang window para maging business po ng ating Co-op Batangan. Hindi masama yung programa kasi 'di ba? It's yung as an individual at bilang Pilipino, hindi nakasama sa karapatan mo 'yun, karapatang bumiyahe. Ayan, at dahil nga syempre tayo kung meron tayong ipong kaunti, sabi magtatagal pa, ipon pa para makatravel, no? Eh ngayon, may pagkakataon na tayo dahil pwede tayo mag-loan. At ito naman ay kumbaga nakaplano, kumbaga planchado po ang terms nito at ito ay hindi basta sasabihing loan lamang kung saan-saan. Ito po ay ma'am, ano-ano po mga bansa ang pwedeng puntahan ng gustong mag-travel loan? Doon po sa aming in-offer na travel loan, meron po kaming Tri-City Tour. Ito po, ang pupuntahan po ay Thailand, Malaysia, and Singapore. Ito po ay open sa lahat ng members, non-members, families, and friends ng Co-op Batangan MPC. So, nag-open din po kami para maging maaluan po sa lahat ng mga sasama yung ating pong travel loan window na pwede pong maka-loan ng isang member ng kooperatiba ng up to 100K, payable in 24 months, pwede ang 60,000 or less than kung ano po ang pangangailangan. Plus, meron pa pong co-op assistance na babahagi ang ating kooperatiba sa ating mga kasapi na mag-join po sa ating program. Ayan, ma'am, matanong ko lamang, di kumbaga ako, mag-a-apply, ay di approve. Ay, kayo na po ba ang gagawa ng itinerary? Opo pa. Kasi ang ating pong travel agency, may binigay po yung itinerary at aside from that, may kasama pong kooperatiba na pupuntahan doon po sa ibinigay na itinerary. Kasi nga po ito ay isang study tour na ibinigay ng ating Co-op Batangan. Aside po sa travel, pleasure, meron pa po tayong study na gagawin. Ayun. So, hindi lang naman sa Pilipinas may mga samahang kooperatiba. It's all over the world. So, yun pala yun. So, hindi lang, makikita din natin ang mga samahan. Usually, sir, mga Korea, Japan, yung kooperatiba, napakatibay sa mga bansang yan. So, kailangan nyo lang may passport. No? Baka mag-avail kayo nitong travel. Wala naman pala kayong passport. Ano ba yung requirements? Ay, hindi naman pwedeng isang 60,000 pesos, 100,000 ang dala nyo sa Baguio ang punta. Di ba? So, sila na po mag-aayos. So, ma'am, ako po, tulad nito. Dahil, kasi may, tayo, yung Japanese visa natin, may tatak. So, kumbaga, pwede ba ako mag-apply, pero sa ibang bansa naman ang punta ko? Kung members. Actually, yan ay ini-open para sa members and officers, And yung members and officers, pwede naman siya magsama ng friends sa yung mga immediate family members. Ang nga lang dyan, siyempre yung damage o yung danyos ng gastos, solo yan nung sasama. Friends and immediate family members. Yun namang sa officers and members, may kaunting ibibigay na parang pocket money, parang gano'n. Para naman, at yan naman meron tayong source niyan.
as part ng ating programa. Dahil ito naman not just leisure, pero may pupuntahan din to para it's a sort of lakbay aral. May mga contact na cooperatives na pupuntahan doon sa mga bansa at yun ay pupuntahan mismo ng ating mga traveling participants na officers and members. Ayun, ito na nga yun yung tanong ko. Bukod ba sa Thailand, Malaysia at Singapore, mari po bang gamitin ang travel loan sa international local destination o ibang travel agency o ang tinatawag na yung DIY, ma'am? Yung pong walang itinerary, kumbaga sarili mong lakad. Hawak mo yung oras mo, kumbaga. Pwede po ba yun, sir? Actually, yan naman open talaga na to all members and officers. As long as qualified at kaya niya na bayaran in return. Kasi ito yung one of the businesses ng Coop Batangan. Ngayon, meron tayong international, meron din tayong domestic. Ngayon, meron tayong group tour, meron din naman tayong, pwede naman tayong magano ng individual. Ayun, hindi mag-avail siya ng travel loans. Oh, yung ibig sabihin nila, ma'am, nina sir, kapag nandun kayo sa aming agency at naka-package, bayad na yun eh. Oh, di ba? Kumbaga, wala ka na, pag ikay nag-DIY, sarili mo. Ikaw yung hahanap ng pamasahe mo, ikaw ang didiskarte. Kumbaga sa kanila, upo ka, sasakay ka, pasyal, ayun. Kumbaga, less stress. Dun sa mga medyo adventurous, DIY, ano. Ayan. Kuya Eds, tanong ko lang kay Ma'am Yoli, kasi nabanggit niya, pwede pong mag-travel loan nga po. Pero may dagdag assistance po na ibibigay ang co-op. Magkano po yun, ma'am? At para saan po yun? Para po sa lahat po na nakikinig po sa atin. Yung pong mga officers, base po dun sa unang pinag-usapan ng Board of Directors, 15K po for the officers at for the members po ay 10,000. But yun po'y tinitingnan pa namin, inaayos pa pong lahat kung ano pa pong paraan ang maibibigay pa ng kooperatiba para lalong maging maganda po yung package na ibibigay namin sa mga kasapi at sa ating mga officers. Ayun, narinig mo, Sir Kevin. Baka gusto nyo ni Graciela nga mamasyal, no? Pwede to. Kasi kung ganun kala, good for two, ay pasok na pasok to. Lalo na kung Thailand, no? Masarap ang sarap mag-food tour dyan sa Thailand. Kasi may sinabi si Ma'am Yoli na sabi niyo po may assistance na ibibigay pa. So magkano, Ma'am, yun? Yung pang 10K, sabi niya travel tax, yung mga ganun po. Yung travel tax po, yun po kasi ay excluded doon sa 59,888. So, pinag-aaralan pa po lahat ng officers ng Board of Directors, ang aming pa pong iba pang programa, bagay po diyan. Sa ngayon po, ang final lang po pa po naming masasabi ay di yun pong 15K at saka po yung 10K doon sa ating mga kasapi. Magdagdag ako kay manager. Para sa information ng merong mga mura na package deal. Pero ito, kaya ito umabot ng this much, as mentioned by manager. Ito po all-in. Yung all-in, pag sinabing all-in, package deal, ito ay kasama yung travel tickets, yung hotel accommodation, kasama yung food, breakfast, lunch, and dinner. And kasama rin dito yung mga assistants doon sa pupuntahan na batay doon sa package doon sa itinerary. Plus yung lakbay aral doon sa mga cooperatives na pupuntahan. 7 days po. 1 week. 1 week po. Ayan, maganda yun kasi 'di ba, kumbaga sabi nga ni Sergio, wala ka nang iisipin. Kasado na. Oo, sa ayan. pinag-aralan nila, very affordable na po ito. At dadagdagan pa rin po namin, yun po kasing doon sa unang ibinigay sa amin, meron po diyang travel by bus. Pero dahil mabait naman po yung aming travel agency, in-upgrade po niya without adding additional expenses po dito sa 59,888. Bali po yung Malaysia to Singapore na dapat po yun ay travel by bus, magiging din po yun, travel by air. Lahat po yung naging air na po ang Hindi kasi yan medyo may kalayuan ng Kuala Lumpur sa Singapore. Dahil alam ko, nung trumabel kami, ay aabot ng 6 to 8 hours.
Kasi doon yun sa baba asan yung may Legoland, yung border, nandun. Kasi tatawid lang naman ang tulay eh. Kaso nga yung Kuala Lumpur, medyo may kalayuan. So, pag bumiyahe ka ng bus, medyo matagal, 8 hours. Oh, yan. So, parang mauubos din. Malayo. Sabihin nyo ba, mag-aeroplano po, magkatabi lang ang Malaysia at Singapore. Yung capital ng Malaysia. Tapos yung airport pala ng Malaysia ay malayo din mismo sa Kuala Lumpur. So, mga 1 oras yata. So, ganon. So, kaya maganda rin by air para mabilis. No? Ma'am, ito rin naman syempre, ay napag-usapan na natin ang loan. Tulad ni Grace, paano po kami makakapunta? Ano po ang mga requirement? Ano po ang dapat naming isubmit? So, kailangan lang po ay meron, una po yung passport. Ang passport po natin, dapat po hindi po siya mai-expire ng within 6 months dun sa date po ng travel. Kailangan medyo po malayo-layo yung expiration. Then, ang requirements po para maka-avail po ng travel loan, dapat po ay ang share capital ng isang member ay 16,000 and above. Yung fully subscribed po siya. Ang net take-home pay po niya ay nasa 5,000 and above para sure po na mayroong mapapagkunan ng deduction. Ayan, maliwanag kuya. Meron palang net pay. Yun. Kailangan na may natitira pang at least 5K sa inyong payslip. Pasok na pasok yun sa'yo. Labis na labis kasamang Grace. At saka yung capital share mo is 16K. Ayun. So, ayan. So, di ba? Pasok na pasok. Meron na po ba, ma'am, na nakapag-register na as of now, ma'am? Yung pinaprocess na po namin ay nasa 24 to 25 katao na po. Yun po yung... Maaari nyo ba banggitin kung sino-sino? Joke lang. Sa totoong buhay po, meron na pong mga full payment po. May mga down payment na po. At ilan na lang po, yung hanggang ngayong first week of October ay mapupully paid po yung alam mga ko na. travelers. Dahil nitong October, nagbabadya yung isang napakahabang holiday. Kasi papatak almost 9 days. Oo. Ang travel po natin ay papatak po ng November 6 to 12. Hindi pala pwedeng yung naiisip ko. Yung bakasyon kasi mahaba. Kasi boboto ka muna ng barangay SK. Tinawag kapitana, tapos hindi ka boboto. Ayan. So, ayun po. So, malinaw na malinaw. May passport. Ano po yung mga kailangan? May mga papel ba akong isasubmit? Gusto ko lang na ito bago namin i-post. Talagang intact na yung yung travel loan policy namin. So, kasama dun sa nire-require namin yung passport. At saka yun may mga orientation na gagawin before ng departure. To be conducted by the agency. Pre-departure orientation. Ngayon, PDO. Para alam yung baka kayo mawala. Lahat, everything. Yung mga ibang first time na babiyahe, So, ayun. So, bukod po sa travel loan, may mga ipabubang inihahanda o niluluto ang Co-op Batangan para sa patuloy na improvement ng service para sa mga miyembro nito? Marami ito. Sa totoong buhay, yan na lang yung ginagawa namin mga officers. Ang isipin para sa ikabubuti ng ating mga members. Yes, so, yan naman nandyan. Isa-isahin ni manager, yung ating present, past, at saka yung naka-pipeline. Ayan. So, ang hirap din pala, Ihiga na lang kayo, sir. Ano pa ba ang maganda? Ayan. Ma'am, alam naman natin, papalapit na ng papalapit ang Pasko. So, may mga naiisip ba tayong mga programa para sa mga miyembro ngayong, alam nyo na, magpapasko? May dadagdag pa si Ma'am Yoli. So, nung mga nakaraan pong panahon, tuwi pong Kapaskuhan, meron pong pamaskong handog ang ating pong Co-op Batangan. Nung nakaraan pong 2021, nagbigay po tayo ng hamon at bigas sa ating mga kasapi. Mahigit na 1,200 something po na member. At yan po ay nagkaroon ng halaga na mahigit na 400,000 ay pinamahagi po natin sa members. Then, nung 2022, nagbigay din po tayo ng hamon.
sa mga kasapi. At the same time, may ginawa po tayong isang programa, nagbigay po ng pamaskong handog sa Bahay Pag-asa. Ayan. Dito po sa may Sports complex. Center. Oo. So this year po, meron po uling mga plano ang Co-op Batangan na magbigay po ulit ng iba't ibang programa, kasama po ulit sa pamaskong handog, hindi lang po sa mga kasapi, kundi sa atin pong community. Dahil yan po ay isang programa na kasama ng kooperatiba, ang magbigay ng tulong sa ating komunidad. Kaya iba't iba pong programa, naka-line up po yan sa non-members at para po sa members ng ating Co-op Batangan. So ayun, hindi lang sa kapakanan ng mga miyembro at mga taga-Kapitolyo, iisip din tayo ng mga makapagbigay o makakapagbalik sa komunidad. At yun naman talaga ang vision talaga ng kooperatiba, na ang komunidad ay kumbaga hindi lang isang komunidad na gigising tuwing umaga, maging produktibong komunidad. Kaya tayo ay may kooperatiba. Ito po sir, ma'am, may katanungan from Mr. RJ Andal. Ayan. Phone-in question po ito. Ayan. Meron po bang medical assistance ang Co-op Batangan? Sige, sa sir mo na po. Yeah, actually, nung pa namin kinonceptualize yung magkaroon ng tinatawag nating medical insurance. At yan ay in the making. Actually, maganda na yung progress niyan. Yung medical assistance na yan, alam namin na kailangan yan, yung mga health cards na yan. So, we are working with the best service provider in town, and meron na mga nakapila, and then kami ay nasa ano lang namin, ang pagpili kung sino yung best service provider na makakapagbigay ng mga nasabing services. To name a few, yung mga insurance, medical, health cards, everything. So, ayun. Yan ay in the making na in the making. Ayan. So, ibig sabihin, niluluto na. So, maganda to, sir, dahil karamihan din ng mga kasama ko, yung mga kaibigan ko, pag nagkakasakit sila, may health card sila na pagpunta nila ng hospital, ayos na lahat. Oo. Bukod dun sa ating inuhulog, dun sa PhilHealth, maganda ito, sir. So, sir, huling katanungan, talagang nakita ko sa aking monitor. Talagang medyo nauubusan tayo ng oras. Kumusta po ang kalagayan ng pinansyal na estado ng Co-op Batangan para po sa kabatiran ng mga miyembro nito? Walang dapat ipag-alala ang bawat isang kasapi, sapagkat yung inumpisahan ng 2004 na 365,000, kinagagala ko po namin ibalita sa inyo na ang Co-op Batangan ay napakatibay at mayroon na po tayong asset na 53,425,000 na po ang total asset ng Co-op Batangan as of August 31, 2023. Ayun, imagine nyo sa patak-patak na sukli sa clothing allowance from 365,000, 53 million. So matatag na matatag. Milyonaryo ang Co-op Batangan, ha? As of August 31 din po, meron na po tayong net income, yung net surplus na masasabi nating at the end of the year ay pinagbabahagihan po yan ng mga kasapi. As of August po, meron na rin po tayong 2.5 million something. Ayan. So, napakagandang balita. So, kaya pag kayo magbigay ng travel loan kung hindi matatag, no? Ayan, so sir, ma'am, naubusan lang po tayo ng oras at marami pa kaming ibabalita. Ma'am, ang inyo pong, sir, ma'am, ang inyo pong mga mensahe sa mga miyembro po ng ating Co-op Batangan. Sige, ako muna, manager. Mayroon tayong naka-pipeline na roadshow na seminar para sa mga members all throughout the districts. At yun naman sa mga officers, including the management staff, meron tayong naka-skid na sa November 23 to 25. So, yan ay para madagdagan yung mga kaalaman, yung personal and professional growth ng ating mga kasama sa Co-op Batangan NPC. And, yun,
Kung meron po kayong katanungan, particular sa Kabatangan MPC, at kung may maganda pong nagagawa, ang Kabatangan MPC, mangyari po naman na ibalita sa iba. At kung meron po naman kayong katanungan, mangyari po naman na dalahin sa amin. Ayan, doon po ang tanggapan nila. Doon, pagtanong niyo po yung kantin, nandun po sila sa ground floor. Ayan, ma'am, kayo po. Ako naman po, iniimbitahan po namin pa ang lahat ng members ng ating Coop Batangan MTC na tangkilikin pa po ang ating mga programa. Meron pa po kaming mga health program na ilalabas sa mga darating na araw. Ito po ay para sa non-members and non-members. Nasa pipeline din po, pwede po tayong magpasumba para po sa lalong magandang health. At yun nga pong sinasabi na insurance po para sa ating mga members, yung benefit po na maaari pa po nilang matanggap sa ating kooperatiba. At lahat po, inaanyayahan po namin kayo na tumangkilik sa lahat ng serbisyo po ng ating kooperatiba. Ayan, so maraming salamat po sa pagpapasinaya o pagdalo sa aming programang Biyaheng Kapitolyo. Kuya Eds, hindi sila tumitigil bilang mga kaya si Sir director at manager. Para sa kung magme-member na daw ako, mag-iisip ako, sir. Talagang, actually, sir, lagi kong nakakalimutan. Maraming nagtatanong, ba't hindi ka pa mag-membro? Sabi ko, pwede namang anytime. Nakakalimutan ko lang. Ito nga, ayan, baka makakapag-travel. Ayan. So, sir, ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming programang Biyaheng Kapitolyo. Sa ngalan po ng buong Provincial Information Office, pinaabot po namin ang aming pasasalamat. Muli po, mga kasama at mga kamiyembro ng Coop Batangan, ngayong araw po ay maraming salamat kay Ma'am Yolanda R. Birones at kay Sir Jose Alilio. Ang inyong pong Biyaheng Kapitolyo ay magbabalik at sa aming pagbabalik, hatid na po namin ang mga kaganapan sa inyong pamahalang panlalawigan. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Thank you. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa! Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay! Natatakot po ako! Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, muling nagbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo. At ang oras po sa buong kapuluan, ayan, 10:19 in the morning. So sa panibagong episode ng Balitang Kapitolyo,
Tunghayan po natin ang mga naganap noong Employees Day ng mga kawani ng Kapitolyo at ang inaugurasyon ng Intensive Care Unit sa Don Manuel Lopez Memorial District Hospital sa Bayan ng Balayan. Tunghayan po natin ang ulat ng ating mga patrol ng Kapitolyo. Bilang bahagi ng Employees Day, isinagawa ang barakahan ng mga kawani, hatid pa rin ng Sangkap, Batangas. Mahigit sa 40 stalls mula sa mga negosyanteng kawani ng pamahalaang panlalawigan ang nagtampok ng kanilang samot-saring mga paninda tulad ng agricultural products, food supplements, food and beverages, bags, pati na rin mga garments and clothings. Ang ribbon cutting ng nasabing barakahan ay pinangunahan ni na Provincial Administrator Wilfredo Racelis, General Services Officer Paulita Maneja, Provincial Risk Reduction and Management Office Department Head Dr. Amor Calayan, Provincial Agriculturist Dr. Rod Bautista, Provincial Veterinarian Dr. Romel Marasigan, at ni Sangkap Batangas President Edwin Untalan na nagmula sa Provincial Budget Office. At ako naman po si Vincent Roy Calayag de Chavez, nag-uulat para sa Balitang Kapitolyo. Iba't ibang tradisyonal at makabagong laro hatid sa atin ng Sangkap Batangas ngayong Employees Day. Isang araw na programa ang inilaan ng Samahan ng mga Kawani ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas o Sangkap sa pakikipagtulungan ng Provincial Human Resource Management Office at Provincial Assistance for Community Development. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Civil Service Month ng Kapitolyo noong ika-15 ng Setyembre 2023 sa Regino Armandanas Memorial Dream Zone Capital Site, lungsod ng Batangas. Sa isang talakayan kung saan naging paksa ang usapin patungkol sa Safe Spaces Act na mas kilala bilang Bawal Bastos Law, sa paunguna ni Attorney Judith D. Buhay mula sa Legal Office ng Pamahalaang Panlalawigan. Bilang sukli sa dedikasyon at walang pag-iimbot na paghahatid ng serbisyo publiko sa bawat mamamayang Batanggenyo, isinagawa ang Araw ng mga Kawaning Batanggenyo o Employees Day na naglalayong mabigyang pagkakataon na makapagsaya at maiangat ang moral ng mga kawaning naglilingkod sa pamahalaang panlalawigan. Tampok sa naturang aktibidad ang mga tradisyonal at makabagong larong Pinoy na nilahukan ng mga pangkat ng kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng Kapitolyo. Sa naging mensahe ni Sangkap President Edwin Untalan na kawani mula sa Provincial Budget Office, binigyan din niya ang kahalagahan ng kalusugang pangkaisipan at pagkakaroon ng malakas na pangatawan upang ganap na makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa bawat mamamayang Batanggenyo. Mahalaga po itong Employees Day natin. Unang-una, ito po ay kasama ng ating pagdiriwang ng Civil Service Month at para po magkaroon naman ang ating mga empleyado ng pagsasama-sama para po makahinga sila sa trabaho. Hindi lang po puro sa opisina, kailangan po magkasama-sama at mabigyan din po ang mga pagkakataon. Kaya po tayo may barakahan, mabigyan ng pagkakataon ng ating mga empleyado na makapag-sideline na i-promote ang kanilang mga produkto. Aniyay 100 din ito upang muling balikan at sariwain ang mga laro ng lahi na ating kinagisnan. Ilan sa mga larong ibinida ng Sangkap Batangas sa Araw ng mga Kawaning Batanggenyo ay ang Hilahang Lubid, Sack Race Relay, Kadang-Kadang at Caterpillar Balloon Race. At iyan ang ilan sa masaya at makulay na kaganapan dito sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Kasama sina Arnold Tabares Jr. at Cheryl May Halili. Ako si Froilan Salcedo Jr. nag-uulat para sa Balitang Kapitolyo. Bilang pagtugon sa tumataas sa pangangailangang medikal ng mga Batanggenyo, formal nang binuksan ang Intensive Care Unit o ICU dito sa Don Manuel Lopez Memorial District Hospital na inaasahang magiging kauna-unahang ICU na pangangasiwaan ng lalawigan. Personal na dinuluhan ni Governor Dodo Mandanas ang pagpapasinaya at blessing ng Intensive Care Unit sa Don Manuel Lopez Memorial District Hospital sa Bayan ng Balayan noong ika-18 ng Setyembre 2023. Ang naturang pasilidad ay binubuo ng 10 ICU beds, mechanical ventilators at iba pang kagamitan na kailangan para sa pangangalaga ng severe at critical cases. Ayon kay Dr. Maureen Villanueva na siyang pinuno ng ospital,
nabuo ang plano ng pagpapatayo ng ICU noong magsimula ang COVID-19 pandemic. During pandemic, the COVID pandemic, ang hirap mag-transfer ng mga COVID patient na kailangan ng intensive care. Tayo ay grateful kasi bumaba na yung cases. Halos wala na nga tayong ma-confine na COVID cases. The intensive care unit intended for severe cases of COVID was diverted into general intensive care unit. Kasabay ng pagpapatayo ng ICU, nagpadala ang lalawigan ng mga nurse sa Philippine General Hospital upang sumailalim sa 3 buwang intensive care training. Sa kasalukuyan, ang ICU ay pansamantalang tinatawag na close monitoring unit habang iniintay ang pag-inspeksyon ng Department of Health. Inaasahang magiging kauna-unahang ICU ito na pangangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. The Don Manuel Lopez Memorial District Hospital hopefully will be the first intensive care unit facility in 12 districts hospital in Batangas. Samantala, pinapurihan ni Governor Mandanas ang mga naging bahagi ng proyekto at ang patuloy na pagsusulong sa mga inisyatibo at programang naglalayon na mabigyan ng libreng pagpapagamot ang mga kababayang Batanggenyo. We are optimistic and we are sure that she will continue in the good performance of the function of Youth Hospital here, which she has been doing anyway. Considering the organization, so that we would really push the objective of our universal healthcare, libreng pagamot para sa lahat. Mula dito sa Don Manuel Lopez Memorial District Hospital sa bayan ng Balayan, kasama si Ferlan Salcedo, Gian Marquez Camillas para sa Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 21, 2023. Ayon sa Pag-asa, ngayong araw ay magiging maaliwalas ang panahon dito sa Luzon. Inaasahan ng mainit na panahon sa tanghali hanggang hapon, kaya asahan ang mataas na temperatura sa maghapon. Samantala, may mga tsansa pa din ng mga isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa bandang hapon hanggang gabi. Dito naman sa Visayas at Mindanao, asahan na may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas, ay makakaranas tayo ng maaraw papunta sa bahagyang maulap na kalangitan na may mga tsansa ng pag-ulan dulot ng isolated rain showers and thunderstorm sa hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 55% tsansa ng pag-ulan. Sa kanlurang parte ay may 81% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ng Batangas ay may 25% tsansa ng pag-ulan. Samantala sa timog bahagi ng Batangas ay may 70% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:53 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Natasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat sa iyo kasama ang Raven Rentasida at yan po ang mga kabuuan ng ating pagbabalita ngayong araw at maraming salamat sa ating mga patrol ng Kapitolyo, Binson Roy de Chavez, Froilan Salcedo at syempre si kasamang Gian Marco. Kumusta ang iyong pagbabalita nung isang araw, no? Mabuti naman po, inulan po kami sa balay. Nalayuan yata, first time na makarating sa first district ng Batangas. So, Gian, may mga ilang announcement pa tayo? Yan po, meron po mula po ito. Sang-ayon po sa DILG Memorandum Circular Number 2023-132, pinababatid po sa mga negosyo, korporasyon at foundation sa lalawigan ng Batangas ang patungkol sa Securities and Exchange Commission Amnesty Program.
Alinsunod po sa kanilang mandato, ang Securities and Exchange Commission ay inatasan na magrehistro ng mga korporasyon at mapadali ang pagbuo ng negosyo sa bansa. Bahagi ng mga tungkulin nito ay hilingin sa mga korporasyon na magsumite ng taunang ulat tulad ng General Information Sheet at Annual Financial Statement. Pati na rin ang MC28 report na naglalaman ng official at alternative contact details na nakasaad sa Republic Act No. 11232. Nakilala rin bilang Revised Corporation Code. Sa paglipas po ng mga taon, naobserbahan ng SEC ang kabiguan ng ilang mga korporasyon sa pag-uulat na ito na humahantong sa mga multa at parusa na naiipon taon-taon at kung minsan po ay ang pagsuspinde o pagbawi ng kanilang corporate registration. Upang mapagaan po ang compliance concerns ng mga korporasyon, naglabas ang komisyon ng SEC Memorandum Circular No. 2 Series of 2023 noong March 15, 2023 na nagpapatupad ng SEC Amnesty Program. Ito po ay magbibigay ng pagkakataon sa mga non-compliant corporations na linisin ang kanilang mga record at ayusin ang kanilang mga penalties para sa hindi pag-file at late filing ng kanilang reportorial requirements sa halagang 5,000 piso lamang. Ito rin po ay nagbibigay sa mga korporasyon na suspendido o binawi ang sertipiko ng inkorporasyon na buhayin ang kanilang mga operasyon sa pamamagitan ng pagbabayad lamang ng kalahati ng kanilang accumulated penalties. Ang SEC Amnesty Program po ay bukas sa lahat ng mga korporasyon, kabilang ang mga branch offices, representative offices, regional headquarters at regional operating headquarters ng mga foreign corporations at foundations hanggang September 30, 2023. Para po sa mga tanong at iba pang paglilinaw, maaari po makipag-ugnayan sa Securities and Exchange Commission Office of the Commission Secretary sa pamamagitan ng email na comsec@sec.gov.ph o sa pamamagitan ng telepono na may numerong 8818-5478 o 8888-8141. Ayan, maraming salamat sa iyo, Gian Marco. Ang oras, 1 minuto. O yan, 2 minuto na. Makalipas ang 10:30 ng umaga sa buong kapuluan. So, meaning po niyan, kami po ay pansamantalang magpapaalam ngayong araw na ito at pasasalamat sa ating tech team ngayong araw sa pinangungunahan ni Sir Lyndon Aguda at si Sir Christian Andal at ang ating MVP, Kevin Medrano. Ayan. Kuya Eds, gusto kong idagdag ang ating ang gusto ko kasi congratulate ang lahat po ng mga kawani na binigyan ng parangal. Sila po ay nasa 285 at isa ka doon, Kuya Eds. Congratulations dahil po binigyan parangal sila noong nakaraang Lunes, noong September 18. Ayan, wag mo nang babanggitin ha. Siyempre, kaya mga naglilingkod at nakaabot sa milestones mula po 10 years hanggang 40 years bilang lingkod bayan. May iba, umabot ng 40 years. Congratulations sa lahat. Maraming salamat po sa inyong serbisyo, no? Lalo na yung mga paritiro na 40 years, 35 years. No? Siyempre, ito sa paguguda ng ating PHRMO office. Saludo po kami sa mga serbisyong inyong ipinagkaloob sa lalawigan ng Batangas. So wala na po kaming oras. So dito mo muling natatapos. At bumoundary na po ang aming pagbiyahe ni kasamang Grace. So sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, Batanggenyo. At sa tulong po ng Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo patuloy na babangon sa anumang hamon at kapit kamay nating ipakikita na ang katangian ng mga Batanggenyo magiting. Muli, ito po si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones, kasama po ang ating patroller. Gian Marquez Camillas po. Marami pong salamat sa muling pagantabay sa inyong mga kaagapay. Ito po muli ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo.
Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.